Confidential unboxing ang gustong gawin ng depensa sa BIR box ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Atty. Man Scarpio. Pero ang prosekusyon tutol dyan. Narito po ang report ni Marian Enriquez. Isang linggo bago ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, payag na raw ang defense team na buksan ang Malapandoras box na tax record ni VP Sara at kanyang asawang si Atty. Man Scarpio. Ayon yan mismo sa prosekusyon. Pero may dalawang kondisyon daw ang defense. Una, bubuksan ang box sa isang executive session. At pangalawa, bawal ipaalam sa publiko ang mga laman nito. Pero pumalag dyan ang prosekusyon. This is a superior constitutional mandate at malaman talaga ang katotohanan, ano yung mga, at maipoprove ng prosecution ano yung importance or significance ng mga tax records na yan in relation to the issue of unexplained wealth. Nauna nang hiniling ng prosekusyon na buksan na sa pre-trial conference ang kahon para mamarkahan ang mga laman nito bilang ebidensya. Mahalaga raw kasi ang BIR box para maipaliwanag ang aligasyon ng unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman ng bise. Ang kaso, tinutulan niya ng defense team. Ang ending Senate Impeachment Court na raw ang magdedesisyon tungkol dito. Sinusubukan pa ng News 5 na kuna ng bagong pahayag ang defense team ni VP Sara. Sa ngayon, nasa 15 na ang private lawyers na tutulong para mapatalsik sa pwesto si VP Sara. Kanina, ipinakilala na ang ikalawang batch. Kasama riyan si Attorney Ted Te, ang interim chairperson ng Free Legal Assistance Group o FLAG. Dati rin siyang tagapagsalita at chief PIO ng Supreme Court. Magsisilbi ring private prosecutors sina Attorney Reynaldo Robles at Attorney Arnold Labay mula sa Chan Robles and Associates Law Firm. Kasama rin si Attorney May de Venegracia ng C&D Law na dating naging abogado ng yumaong DPWH Undersecretary na si Catalina Cabral. At ang nauna na ring ipinakilalang spokesperson ng prosecution panel na si Attorney J. Tolosa, formal na ring isasama sa entry of appearance ng batch 2 ng private prosecutors. Ayon sa House prosecutors, wala namang limit sa kukunin nilang abogado. Hindi rin daw ito maituturing na unusual. Sa mga magsasabi na hindi handa ang prosecution, kaya napakarami ang kinukuha nilang mga abogado, hindi po totoo yun. Talagang nagkakaiba lang ang trabaho ng prosecution sa trabaho ng defense. Madami pa rin pong trabaho na kailangan gawin kasi kailangan mag-background checks, kailangan mag-i-review lahat ng dokumento, kailangan i-prepare yung witnesses or yung possible questions, no? I-research yung lahat ng pwedeng i-research. No? So, hindi po madami yung 15 or 20. Paliwanag pa ni Attorney de Venegracia, maraming witness at dokumento sa impeachment trial kaya kinakailangan ng mas maraming tulong para rito. Target nga raw ng prosekusyon na magkaroon ng 62 trial days para ipresenta ang kanilang mga ebidensya. It's also worth mentioning that in the pre-trial brief alone, the prosecution has listed, at least identified 56 witnesses, 57 witnesses and over 500 documentary exhibits. So we really need all help that we can get. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcasts. At sundan nyo rin po kami sa Facebook, Instagram, X, TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming website truefm.ph at panoorin kami sa True TV Signal Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid!